Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa umpisa pa simula po ay ating awitin ang page 58, Hosanna. Tayo po ay meron ditong backup song, music. Power of Your Love po, pangalawang kanta natin.
salamat po Panginoon sa magiging ito. Dahil binigyan mo kami ng time sa pagkaloob sa iyong mga gawain Panginoon. Bawat isa sa aming Panginoon. Kanya-kanya ang mga problema. Kaya Panginoon, ikaw na po ang aming usapan. At kaya po Panginoon nasaan namin Panginoon na makalugas sa aming mga problema. Maraming salamat po Panginoon. Kayo po yung aral sa mga salita niyo. Samahan kami Panginoon. Nagigyan kami ng wisdom hindi sa iyong maraming salita Panginoon. Kapag tututunan ito at aming isa sa buhay Panginoon. Lord, kapalain po bawat isa sa amin nandito ngayon. Ikaw po ang aming sinasalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sister Rosie. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga pasasalamat. Unang-una, salamat sa Candy, Ate Sandra. Lagi tayo may supply na candy, ano? Oo. Si Ate Sophie, namiss ko rin. Lagi din yung nagbibigay ng candy sa atin. Oo. So yun, unang-una, pinagpapasalamat ko. Pangalawa, nagpapasalamat po ako sa Diyos na tayong lahat ay nandito. Si Ding at yung asawa niya. Ngayon ko lang nalaman sila pala ay sa Cavite nakatira. Pero napapasyal sila dito sa Pasay. At pag nandito naman sila sa Pasay, lagi silang present sa church natin. Kaya salamat Ding at kay Kuya Junel. No? Salamat po sa inyo na hindi kayo nakakalimot sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, pag ano na, ikaw na Bing ang susunod. Microphone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat kay Lord sa ngayong araw dahil nasolve po yung problema namin mag-asawa sa apostil sa kanyang pag-apply po sa Taiwan. Kasi ang dami ng problema namin dahil last week. Dahil yung record niya sa school, sa Sorsogon pa ng Bicol. Kaya pinuntahan niya. Yes po. Kaya thanks God at maraming nag-aaral ng asawa ko lalo na pag-uwi niya ng Bicol. Ang dami niyang mga pwedeng gawin doon sa mga papel niya. Kaya lagi na pinapagpasalamat ko kay Lord kasi sabi sa akin, nag-chat sa akin yung asawa ko, sabi niya, Ming, nakuha ko na. Sabi niya, thank you Lord. Kasi na-solve na ang problema natin. Kaya, ang laki nagpapasalamat talaga kay Lord. Kasi kung wala talaga si Lord, hindi namin alam kung saan ako pupunta at saan ako kasi napakahirap kapag wala ka pala tayo, kulang tayo sa pananampalataya. Saka napakahirap dahil simula hindi na ako nakapagsimba dito. Sinasabi ko sa sarili ko, bakit ang dami problema? Sabi ko, bakit ganito? Hindi ko lang sinasabi sa asawa ko na, dahil sa mga doon sa, umiiyak ako nyo, lumuluhod ako. Sabi ko, Lord, bakit gamayan mo naman ako sa problema ko? Kasi, ang dami ng pera. Sabi ko, kailangan namin ng pera naman. Kasi yung asawa ko, marami pang pera ng kailanganin. Tapos, kahapon, ang Monday, sabi ko, kailangan naman yung pa-apostil. Sabi ko, kailangan naman namin yung 1-2. Sabi ko, kukuha ng 1-2, Lord. Tapos, plus pamasahin galing ng Cavite. Pagkain pa. Oo. Kaya, tapos, nagpapasalamat ako kasi, pagkagabi, nag-chat sa akin yung aking aplikante, nasabi sa akin, Ate Ben, pahingi ko ako ng Gcash mo kasi bibigyan kita pa Jollibee mo. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na hindi naman lahat ng mga aplikante meron sila tumanaw ng utang na sa tumutulong sa kanila. Pero walang imposible para kay Lord na yung sobrang sabi ko, kung hinahailangan sa sakripisyo mo sarili ko sa iyo, Lord, narito ako sa iyo na para kailangan ko masulong ang problema namin kasi hindi na ako nagkikipag-usap sa asawa ko. Umiiyak na lang ako kasi sabi ko, bakit Lord?
asawa talaga ang manunod. Tapos hindi pa sana uukihan, dalawa lang ang uukihan. So, nagpapasalamat ako kasi 6 ang naukihan agad kasi dalawa lang ang na-appointment. Sabi ko, sir, kasi ang binayad po namin sa appointment, 500. Sabi niya, ma'am, sa susunod, hindi na po mauulit ito, ma'am. Kasi dalawa lang talaga nakalagay sa appointment. Sabi ko, sir, yun po kasi binayakan po namin. Ang sabi nila sa amin, pag was sila ng mag-appointment, pumunta namin ng DFA, dadalhin lang daw lahat daw namin ng ipapa-apostil. So, mabuti nga po talaga tinanggap doon. Ang akala ko talaga, dalawa lang ang tatanggapin na mapilis na kasi 6 yung ipapa-apostil namin. Kaya sabi ko, naku, thanks God talaga dahil sabi ko matapos din ang Tapos tumawag ang agency kanina na minamadali na ang asawa ko kasi yung employer nag-aantay na. Kaya, ang laki ng pasalamat ko kay Lord na napakabuti niya talaga at siya yung lahat na nag-provide sa amin kung ano yung mga pangangailangan namin. Yan. Yung pupunta na abroad. Yun nga po, una-una ito. Papasalamat po ako dahil nakadalawit kami ng ganito pagtitipon. Maraming salamat po. At saka po yung pinapasalamatan ko yung naging okay na yung mga pabilis ko. Pero sa experience ko nung umuwi ako ng Bicol, parang nakultuwa ako sa sarili ko kasi pagdating ko doon, hindi ko alam kung ano talaga mangyayari. Kung makukuha ko ba, kasi nakapag yung mga kasi napagkado, dalawang araw lang ako doon nag-stay. Tapos babalik na. Dumating ako doon ng 11 ng tanghali. Dumiretso agad ako doon sa Defend Region 5. Kasi nalalo muna bago doon sa lugar namin eh. Dumanan muna ako doon para makakapala kung ano pa mga requirements ang pupunin sa school. Tapos yun, sinabi sa akin yung staff, dumiretso na ako sa amin. Tapos nung nasa bayan namin, napalitan ko doon sa pinsan ko na teacher doon sa school, na wala lang yung principal. At nandito sa Manila. Pupunta ko. At kaya walang pipirma doon sa clearance na pupunin ko. Kinamagahan, bago ako nag-gaya, manalangin ako sa ko, Lord, gabayan mo pa ako sa araw na ito sa aking lakad, sana po maging okay ang lakad ko nito. At lapuan mo na yung pakay ko ng mga araw. Kung ako yung school, pagdating ko na doon, wala kang principal. Wala talaga. Sabi ko dun sa staff na school, sabi ko, sir, kailan po ba darating si ma'am? Sabi niya, bukas pa. Sabi ko, ano ba yan? Madali Yan ako ang mahirap talaga yung mga pupuntahan ko, wala. Nagkagaw lang ako sa oras. Sabi ko, sana may makuha ko na ngayon. Sabi sa staff, sabi niya, balikan mo na. Kung gusto mo niya, kapapirmahan ko dito sana, yung parang katiwala, hindi ako kumain kasi baka nakakawag nila, mag-question nila naman. Kasi sabi ko, sigat na ito na lang bukas. Di pa alis na ako, parang alam ng loob ko. Umina na ako kasi yung oras ang minakagulo.
Mukhang babalik pa yata ako ng doon sa amin. Grabe na ang pakiusap ko. Sabi ko, ma'am, baka pwede ka kasi si principal mo ang problema niya. Sabi niya, sige. Pero ako, tinatawag niya yung principal ka. Napasal talaga ako eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo pa ako itubo mo. Sabi ko, kailangan mo tulungan mo kasi talaga ito. Kaya sabi ko, sa akin, stop niya. Sige, antayin mo lang ako sa labas. Thank you, Lord. Again, thank you, Lord. Napakabuti ng program niya. Tapos nga, bumalik pa dito. Yun ang naging. Pero naging okay lang. Dahil yun, ayos na lahat. Gantay na lang po. Kaya, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, salamat po. Hinihintay na lang. Okay. Mas. Maraming salamat po. Maraming sa akin. Ako ay salamat po sa nasa pamilito, sa akin, at ay nagsasalat po sa akin. Clinic, tapos Parang
Ano kung siya na? Hindi ko na Sis, ba? sabi ito, hindi na pag-uwi. Hindi ang doon sa pamilya at sa pamilya. So, nasa na si Queenie ngayon? Nandun pa rin. Construction. Ano ba ginagawa niyo sa construction? Meron naman kasing babaeng nagko-construct. Pero ano yun, parang sila parang engineer, volunteer. Pero salamat sa Diyos na okay na si Vince. May gamot po ba siya? Oo, binigyan ng doktor. Tama, meron ko lang kami sinabi ko. Sabi kagabi, oo. Sunod-sunod ang atake niya. Linggo lang. Hindi niya. Paano yan? Yung kapatid mo dito, wala na pagkalang talaga. May nakinig sa kami. Sabi niya, anak, kailan niya ang yun doon? Dahil siya, masanan siya. Linggo yun, simula ay hapon. Simula ka siya hapon. Anak, kailan niya po yun yan? Bakit siya umuwi ng si mama niya? Gusto magkakaroon. Ako ayaw ko umuwi. Mabahan niya. Panalangin natin siya. Anyway, panalangin natin Kuya Tomas para tuloy-tuloy niya. Salamat talaga sa Panginoon. Gusto nga siya yung dito. Magkano ka lang sito na? Kanina lang yan natin natake sa iba. Oo, di ba? Okay. Sige lang ba yung tenga niya? Salamat sa Diyos. Panalangin natin siya yung tuloy-tuloy. Sama natin sa panalangin niya. Yes. Thank you, Lord. Next po, si Elder Becca. Kapapakinggan po tayo. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon Diyos na tayo ay nakarating muli sa ating mga sambahan upang po ay magpasalamat sa kalakitaan ng ating Panginoon. Marami po tayong dumadating ng problema pero ang Diyos natin Panginoon na lagi tayong dinidinig kung ano man yung mga ating hinihingi sa Kanya. Huwag lang tayong magsawa at naniguro sa Kanya ng mga pagpapala, pag-iingat sa ating
Panginoong Diyos ang nag-aayos sa lahat ng mga bagay sa ating buhay. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon sa lahat talaga. Meron siyang paraan at ayun nga, makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kahapon lang po, kami po ay para sa iyo na nakakaalam. Nagpunta kami sa isang meteorological service na kami po, yung kapatid na Thea, ako si Beck, si Pastor at si Service at ang ibang mga kaibigan namin. Una po, parang ang hirap na hindi man napag-ugnay-ugnay ang mga bagay-bagay. Pero sa kahuli-hulihan, ang Panginoong Diyos ang nag-ayos. At napakabuti ng naging resulta. Pero po doon na nakita kami ay naabutan namin ng isang father from dito po sa ating kapilya na sa ating simbahan na karati kapitbahay natin ay Soro. Nagdadawang palad po sila ni Pastor, nag-sharing po sila at may picture po sila. Ang ganda po ng kanilang banding ng mga alagad ng Panginoong Diyos. Tunay na yun na ang Diyos ang nag-aayos. At pinapagpasalamat ko po ang nagdaang mong kaarawan. Pagkaman sa edad mo ito, may nararamdaman na rin. Pero napakabuti ng Panginoon pagdating na umaga, may lakas ka na naman. At ang pag-iingat ng Diyos na hindi ko talaga, naiiyak ako kasi kung talagang babaybay ko. Ang dami ko pong mga near-death experience na lalagpasan. At ayun nga po, March 3, nung hapon na yun, ang kapatid ko, kumain ako sa kantin, pero siguro andyan siya, wala na rin ako sa mundo ito. Dahil wala kaming ulam, kumain ako doon, nagtagal ako. Yung doon sa, doon sa pinaglalagyan ko ng gulay, umaga pa lang nagtamaan ng motor yun. Pero kahit na ang iniingatan mo yung pag ako nag-ano, parang tinitingnan mo, ang mga alambre. Alam niyo po, nung pagkagaling ko sa pagkain, yung alulot na bumagsak, hindi na nakakilabot talaga eh. Sabi ko, hindi ako bubuhayin dito. Baka hindi na ako isulat sa ospital, makati ang buhay ko. Talagang napakabait ng Diyos at wala rin tao na bumagsak. Papaganon eh. Sabi nung may-ari ng bahay, ate, baka naman nasabi. Hindi ko pala nasabi kasi namang istorya, nag-aapura siya. Nag-aapura ako. Nasagi yan, ang katawa ko yung motor, sumaki mo. Kaya sabi ko na uga, kumbaga sa ipin na uga yun. At napakabuti ng Diyos, walang tao. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa iba. E kung may nagdadaan doon, di talagang disgrasya yun. Kung hindi man natamaan sa ulo, sa katawan, masakit pa rin. Kaya talagang, hindi mo talaga maano kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya hindi sapat ang salita para magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Hindi mo maano ang salita lang kasi kung isusulat mo sa buong buhay mo, kung gaano kabuti ang Panginoon, baka mas makapal ka sa Bible. Every day, binibigyan tayo ng buhay ng mga pagpapala at pinalalagpas tayo sa bawat araw na tayo ay busog, may bahay at lahat. Kasama natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga churchmate, nakikita pa natin, at ganoon din ang ating mga kapamilya. Maraming bagay po yun, kahit tayo ay salat. Wala naman sa buhay niya, marami talaga eh. Ultimo nga mayayaman, dumadahin eh. Pero ano lang yun? Lumalagpas siya. Lumalagpas lahat ng mga yan. Meron tayong kapayapaan. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Salamat po. Salamat po. Kaya, Ate Sandra. Araw-araw. Tapos, after 6 years, maganda yung pangalawahan ko. Pangalawahan ko yun.
hindi na. Kasi ano na lang mga husod ko sa nakikita na kami. Ano parents ko. Yung brother and sisters ko doon. Sila. Lahat. Hindi na. Inisip ko lang yung dalawang anak ko na ilan. Pero hindi ako parang natatakot na. Hindi ka tulad ko na mga anak ko ngayon pa. Tapos makaya ko ngayon pa, no? Huwag naman muna. Mga anak ko, kailangan pa ko. Pero ngayon, alam mo ngayon, binigay ko naman sa kanila. Salamat sa kanya, sa araw-araw. Binigatan na kami, binigatan na kami ng pagkain. At nalito kami sa mga disgers na yun ay mas biyaya na. Salamat po ang Panginoon. Papasalamat po sa Panginoon. Hindi okay na po yung asawa ko kasi dapat pa na nangyayari sa kanya. Mamagapon. Kasi hindi ko gusto nilalaman na sumasakit ang puno na ako. Sakit. Sabi ko, padala ka na sa doktor. Sabi ko, sabi ko anak ko. Kung hindi kaya ko na, tinurot ko. Tinurot ko kasi nilot ko siya. Tapos, wala sa ginawa ko. Ayaw talaga eh. Hindi ko hindi pa ako hindi kasi lutin po pati sa mall. Ngayon po naman, okay lang. Nawala na po. Kung mag-reduce ka, tabak na kasi may ataas siguro po yung ataas po. Kaya papasalamat po sa Panginoon para siya lagi. Kasi huwag magkasakit. Akala mo kakasakit ngayon tuloy-tuloy po nakaraan. Hindi ko, ano, nag-asawa ka kami para ang pagod ko magaling pag-iinit sa naman. Kailangan ko lang ang minsan ng Diyos. Na madaling araw ko, hindi kami namin kaya namin namin yung pagdadala na kaya yung pagdadala. Kaya salamat sa Panginoon. Nagaling po ito po sa Panginoon. Nakakabula sa Panginoon. Hindi ko lang sinabi kay Pastor na nilagdan ako. Sabi niya, kaya niluso para kaya sa magulo. Sabi ko, Pastor, na nakailaw sa mga ako. Sa Diyos yung mga ako. Salamat na ako sa mga kinay. Bumating kanina, nagpahilot ako. Kasi masama rin po tinagdag. Sabi ko, paano sa akin, mamaya na ako. Ganito ako. Mamaya na ko yung tawag ko. Pinapinyan ko pa sa bahay. Sabi ko, kasi yung aking hinihingan din ako sipon. Una, sipon din ako at upo. Minsan pag ako kay Pastor, nakamasok ko, Christmas. Nagkatinusin mo Christmas na talaga sa nahihilog ka. Christmas na ako, Pastor, bakit inuubo ako? Uusod talaga ngayon. Inuubo naman. Sinahat sa Diyos na sa pag-ibigay nila sa aking pamilya. Malayo ako. Ay pagbayad na sa aking kailangan. Salamat din sa lakas na ibigay nila sa akin. Ako isa. Yan sa'yo kasama. So, salamat din. Thank you po. Salamat po at pamilya si Thea. At siya na rin po ang magbibigay ng mensahe ng Panginoon Diyos ngayon. Salamat po
ako sa pamangkin ko kasi sabi, lagi daw ako ngayon hindi nakita pero sa bahay. Simula Sabado, sunod-sunod ang gawain ng simbahan. Nasasabang ako ng Sabado, tapos Linggo. Sunod-sunod talaga. At nung birthday ni Tita Flor, tumawag pa lang kapatid ko kasi may kailangan i-print na assignment yung pamangkin kong maliit ng kinder. Asan si Tita Taylor? Ay, pupunta po ka na Tita Flor, kaya Tita Becca kasi ipag-pray daw po si Tita Flor, birthday. Sige, tatawag na lang ako sa kanya, sabi ng kuya ko. Sabi mo na lang, sabi kay Tita Flor, happy birthday. At tumawag daw kahapon ulit. Asan si Taylor? Nandun po sa patay. Kasabay ng kapatid ko tuloy, biniro ako sa message, sis, nung nakaraan lang, pinagdadasal mo ang buhay, pangalawa namang patay, nasaan ka na? Bukas saan ka? Sabi ko, may prayer. Kinakasal ako ng kapatid ko na lahat si Kuya Tristan, kasi sabi niya, sige, sabi mo kay Tita Flor, happy birthday. Kahapon daw tumawag, asan Tita Teo? Nandun po na sa nasa pagkain kasi mag-pray daw sila. Kaya sabi ko rin ng kapatid ko, sis, nung nakaraan na, nasa buhay ka na rin, nasa patay ka, bukas saan ka? Hindi na daw kami magkatagpo. Pero salamat po sa Panginoon dahil yung kalakasan, despite of my, alam niyo naman po ang aking kahinaan, ay ang aking kalusugan. At pinagpapasalamat ko na ito yung namiss ko kasi ilang buwan ako hindi talaga nakaka-serve ng attendee ko. Dati pag sinabi ni Ate Joyce, walang a-attend, sige ako napupunta. Ilang months po na lumipas na hindi ako makapunta kasi yung dugo ko sobrang baba dahil sa thalassemia ko, lalo akong may sakit. Ito nga lang pong sudden change of weather, talagang yung nebulizer po namin sa bahay, wala na namang pumumpay dahil yung mga pamangkin ko at ako sinusumpong ng asthma. Hindi po namin, alam mo ni Tagisa, hindi namin kaya sobrang init, sobrang lamig. Ina-asthma kami. Talagang, pilit ko po talagang pinagkakasya ng trabaho, gawain bahay. Kanina si Ate Dasis, ginagawa ka lang kada tumatawag ako sa iyo, naglalaba ka ha. Sabi ko, di matapos-tapos kasi kapag galaba ako, bigla sinabi Tita Flor, pupunta daw kami sa patay. Hindi ko rin matapos yung trabaho ko. So, salamat po sa Panginoon, sa kalakasan, at ang pinagpapasalamat ko po sa Kanya ay yung pagpapasalamat din po ninyo na yun po yung maging malakas tayong lahat, maging masaya tayo despite of mga challenges sa buhay, ay patuloy po tayong binibigyan ng kalakasan. Ayan po. At ito nga po, ako po ang naatasan ngayong gabi, at nawa ay ang Santong Espiritu po ang mangusap sa atin. So, atin pong buksan ang ating batayang talata, pero bago po ang lahat ay tayo po ay manalangin sa pagbukas ng gawain ito. O Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan na patuloy po namin naranasan. Nawa Panginoon sa amin ang gawain ito. Ikaw po ang manguna at mangusap sa bawat isa sa amin na patuloy po nagbibigay ng aral na sa aming paghihintay ng iyong pagpapagaling. Nawa Panginoon, ipuin mo po ang puso't isipan ng bawat isa at gamitin mo po nawa ang bawat isa sa amin, maging ang mga nanonood sa online live na gawin mo pong instrumento ng iyong grasya at kapal at may pamalita ang iyong kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoon, at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At buksan po natin ang ating Biblia. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 10. Mark chapter 10 verses 35 to 45. Marcos 10, 35 to 45. Are we there po? Okay.
sinasabi. Ang pagiging dakila. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makaupo kami kagabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit, sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kopa ng aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismo ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo, at babautismuhan na kayo sa bautismo tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan niyan ay para sa mga pinaglalaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalipat sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umihiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais na maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Tayo ay pinagpala sa pagkakabasa ng ating batayang talata. Yan. Tayo pumali tayo mananangin, Panginoon, kasi namin po nawa ang iyong lingkod, nawa, Panginoon po, ang pangalan mo po ay ibaba at ang pangalan mo po ay itaas. Ikaw po ang manuna at ang mga salita mo po nawa ang may sambit ng aking mga labi. Teach us, O God, to have a humble heart that we receive your holy words. In Jesus' name, amen. Ayan. Una po sa lahat, blessed Ash Wednesday sa atin. Bagamat hindi po natin nung ako po yung nasa Roman Catholic pa, talagang pag-Wednesday yan, sa amin na pupunta kami ng simbahan, napapalagi kami ng habo. So, yun po yung mga tradisyon ng habang lumalaki kami ay na pagdaanan din namin. At alam ko po sa mga ibang denomination ng Christianity ay patuloy rin po ito ginagawa. Sapagkat ito po ay paalala sa atin na tayo rin po ay babalik sa alabo. At ngayon din po sa ating batayang talatang na ibasa, pinapakita po dito ang kahalagahan ng pagiging isang lingkod, isang servant. So, sa panahon po natin ngayon, sabi nga nila, naalala ko sa timela ng birthday ni Elder Todd, tinanong ako, sisa naman talaga schedule mo, hindi kita maintindihan, tinanong mo ko. Isa po sa lagi kong ipinagpapasalamat na magkaroon ng isang leader sa trabaho na kapwa ko yung Kristiyano. Kasi kung hindi po sila Kristiyano, hindi rin po nila maiunawaan ang ganitong gawain. Kaya siguro po, tulad nga po ng nasasabi natin na ang plano ng Panginoon ay siya ang naggagawa ng lahat. Siya ang nag-orchestra ng lahat kasi siya ang ating author ng ating buhay. Pero sa ngayong gabi po, ang ating pagbubulay-bulayan dito ay, kung magbabasa po natin ay babalikan natin, sino po yung dalawang alagad na nagtanong, nag-request? Si Santiago at si Juan. Pero bagamat po dyan, hindi po nila lubos na nauunawaan ang kanilang itinatanong. Sa buhay po natin ngayon, kung na sa atin yung ito kasi yung gusto kong mangyari. Kaya pilit natin ginagawaan ng paraan yung mga bagay na gusto natin
ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging lingkod, maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga bagay na ang nagiging pinuno sa ating buhay. Nalilimutan natin kung sino ba talaga yung ating pinaglilingkuran. Sa gulo ng mundo ngayon, lagi natin naririnig, ang hirap ng buhay, ang daming problema, ang daming ganito, ang sakit hindi lumulunas. Pero nalilimutan natin, sino ba yung pinaka-pinuno na meron tayo, pinuno ng buhay natin, na nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy sa ating panghamon ng pangkabuhayan. Kasi una po dito, to be a Christian means to totally submit ourselves to the will of God. Kanina tumawag po si Ate Jess sa akin. Sabi ko, sis, habang sasampay ako, nakikinig ako. Kasi ganun po kami pag-editor ng tawag yun. Sabi ko sa kanya, baka kasi sabi niya, kasi ganito yung gusto kong mangyari, ganito, ganyan, dito. Para sa akin, parang. Minsan, sabi ko sa kanya, sis, bakit hindi natin tanungin, Lord, ito ba ang gusto mo para sa akin? O baka nagiging servant na lang ako ng pang hindi matagalang at makamudong bagay? Ito ba ay, pag ginawa ba natin to, ito ba ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon? Pag ito ba ang dinesisyonan natin na to, after how many years, ito ba ay ano ang magiging ano ang magiging lagay mo nito sa mga susunod na panahon na ito? Yung ate ko po, lagi yan ang nire-remind sa amin, simula nung namatay yung tatay ko, lagi niya sinasabi, mga sis, bro, si kuya ko, Tante, Tyra, lagi niyong tatandaan, kapag gumawa kayo ng desisyon, isipin niyo ano ba magiging epekto nito sa mga makakalipas na panahon. Higit sa lahat, kinonsulta mo na ba yan sa Panginoon? So, alam niyo po yun, masarap po pakinggan minsan pag sinasabi nga ng mga tao, parang, si Thea, pag tinignan mo, ang daming inisip na problema, pero nakatawa pa rin. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na yung pinagmulan ko pong pamilya, bagamat hindi kami pare-parehas na protestante na, pero ang pinaglilingkuran po namin Panginoon ay isa. At ayun po yung kagahapon, parang nagiging emotional ako kasi nakikita ko yung mga pamangkin ko, nakikita ko yung mga kapatid ko, yung nanay ko, paano sila, hindi po kami perfectong pamilya, pero nakikita ko yung pagsusumikap nila bilang isang maging lingkod ng Panginoon. At isa po yung sa patunay na yung submission natin bilang isang Kristiyano. Totoo po yung sabi ni Elder Glory na hindi sapat ang isang notebook kapag isusulat natin. Pero sa panahon natin ngayon, anong taon na ito tayo, 2025, dalawa na lang tinitignan natin eh. Bagamat dalawa mata natin, dalawa na lang. Yung kaliwa, tinitignan natin problema. Dami niyan. Kanan, puro kung ano yung nasagot ni Lord na problema. Pero pag tumingin tayo straight, nakita ba natin yung middle na yun? Nauna, sa unang pagmulat ng mata natin, wala tayong nararamdamang masakit. Nakakabuhay tayo. Pag binuksan natin yung rep, may lulutuin tayo, kahit itlog man lang yan, may iinumin tayo. Yung middle life. Kaya ngayon nakakalungkot isipin na bakit balik sa atin ni Lord, no? Bakit parang kasalanan ko? No? Di ba gano'n? Parang yung ano yung may katagang day Alonso, wala sa atin siya. Tinakasal ko siya lagi doon eh. Sa Four Sisters and a Wedding, di ba sabi ni
tayo magsisimba. Hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos. Ang ending, ano po? Aabandonahin natin ang pananampalataya. Which is, nasaan po yung submission natin na bilang isang Kristiyano? Pangalawa, tayo rin po ang nagiging tisod sa ating kapwa. Sinabi po dito, nakalagay, kung tayo ay sa halip, sino ang maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Hindi lang dahil siya ay mas malaking magandang binigay ng regalo, siya lang ang babatiin natin. Hindi po agad maraming sinasabi yung kapatid natin ay hindi na natin pakikikamuha ng maganda. Dahil ang bawat isa sa atin ay lingkod ng bawat kapwa natin. Kahit hindi pa yan Kristiyano. Di ba kung naiganda nga yung laging tinuturo sa Sunday School yung make me a servant, humble and meek, Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today. Gawin mo po akong servant, Lord. Kasi pag hindi tayo servant, ang tataas na natin. Baka yung titles natin, salamat sa Panginoon po, si Tita Rosie, grabe. Grabe talaga. Salamat sa Panginoon. Titignan-tingnan lang po natin. Natawa nga ako kay Tita Rosie, sabi ko sa kanya, Tita, sabi ko, salamat sa pag-inspire mo talaga. Grabe talaga yung titles mo. Sabi niya, hindi mo ipagsabi, huwag mo ipagsabi. Ganon. Yung pagiging humble niya po, I always admire Tita Rosie. Lagi kong kinikwento niya sa bahay. Sabi ko, sa mga bata, merong elderly sa akin, grabe mag-television. Pero talaga ang ano lang niya, instrument ng work niya lang, hindi lang yun. Kasi grabe, masakit talaga. Pero above all, grabe siya mag-tights. Grabe siya magbalik. So, yung inspiration natin, pagiging inspiration natin sa ibang tao na magiging. Kasi kung babalikan natin yung binasa natin, ano po yung attitude dito ni John pati ni James? Di ba parang sure ano na sila? Ano pa sila eh? Yung tutusan pa nila si Lord, si Jesus na gawin mo, ilagay mo ko dyan. Sana kami na lang yung yung ilagay mo kami dyan o maupo kami sa kanan at kaliwa mo. Dinidiktahan na nila ang Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, sige pare-parehas tayo babautismuhan. Until now, nakakakilabot po, ginagawa natin yan. Pare-parehas tayong binabautismuhan, pare-parehas tayong umiinom ng kopa, kumakain. Diba sa Holy Communion? Pero alam po ba natin kung saan tayo patutunguhan nito? Kung ano ang ating religion. Nung Sunday po, nasa UCCP, sabang kami ni Pastor Henry. Sabi ko, kinukulit ko si ate siya. Sabi ko, attend ka na kasi hindi pwede sila ating mahila. Sabi ko, doon tinanong ko. Sabi niya, sis, kasi check up nila mama. Ay, sinisigaw ka na lang kung aalis ko ng 12. Ako na lang. The first time ko kasi alam na naman po ako, hindi po ako pala umiyot. Hindi po talaga, dahil mahina ako sa lugar. Makakapagtanong ako pero mahina po talaga ang ano ko na ito na ba yung bababaan ko. At salamat naman po kasi si Pastor, parang nire-reportan ko lagi, Pastor, nakasakay na ako ng bus. Sabi ni Pastor, sure ka bang nasubuyan? Opo, nakalagay. So, yung mga ganun ba? Talagang, nung pumunta po kami doon, ang opinion before, ang isa po sa diniscuss dito ay ang ating paghahanda sa Kwaresma. Kaya po ito pong ating binabasa ngayon ay isa sa paghahanda ng Kwaresma. Kasi po, ito po ang Bible verse na ating binasa, may tatlo po rin niyang tinatalakay. Ang suffering, ang death, at pinakalas po ang ano po yun? Yung pinakalas, resurrection o pagkabuhay. May nagtanong po doon, kilala niyo po si Pastor Haka, lahat po tayo. Sabi niya,
yung eleksyon sa buhay natin. Pangalawa, para matest ang ating pananampalataya. Kasi baka po kahit matagal na tayo sa iglesia, ang ating pinabibilangan, yung nagturo nga po sa adult Sunday School, si Reverend Remy, kalimutan ko lang po last name, she's serving po as a pastor 35 years? 35 years? 40 years. Pero totoo po yun. Gano'n ko katagal sa iglesia, pero ang iniin mo pa rin ay gatas, bali wala kang tulog. Pag sinabi natin gatas, hindi pa rin natin kayang lumulok ng solid food. Parang sa problema, hindi pa rin natin kayang tumanggap ng kabigatan. Mamaya po nga, hihilingin ko rin po na maisama natin yung tita ko na nasa Amerika. Tumawag siya sa ate ko. Si Tita Jenny, karamihan po sa inyo dito, kilala siya. Dahil ang blessing ng bahay sa Laguna. Ang tita ko po ngayon ay ooperahan kasi may nakita sa kanya. Dinala na yung sample sa Michigan, pero partly benign daw. Kasi yung spine niya, tinubuan ng cyst, natamaan ng nerve. Kaya, tita ko po naman, parang ako din po, wala rin yung anak, nagsaserve naman po sa Hope Church, na-convert na rin po sa Christian. Sabi niya, minessage siya ng kapatid ko, sabi ng ate ko, tita, kinakabahan ka ba? Tumawag siya. Narinig ko yung usapan nila kasi ako nakahiga pa. Sabi niya, nakabahan ako, pero senior na pala. Take note po, ang tita ko mag-isa lang sa US. Hindi na dalaw-dalaw lang po siya ng ate ko. Pupunta-punta lang po yung ate ko. Last year ko nandun si ate. At sabi niya, pag-pray niya lang ako. At isa po sa tumatak sa isip ko nung narinig ko sinabi ng tita ko, handa akong mamatay. Kasi, lagi ko sinasabi kay Lord na, Lord, sinubukan ko yung best ko para maging isang lingkod mo. Sobrang dami kong sakit ng kita ko ngayon, talagang. Pero yung pagtinignan mo po siya, nangayaya siya, pero yung aura niya, napaka-grabe. Kaya minsan nga po sinasabi ng nanay ko, Tita Jenny mo ata ang mama mo, hindi ako. Kasi pares kayong maraming sakit. Tapos, hindi kayo makitaan na, never po uminda yun sa akin. Kaya nung pagsiyan ko kahapon lang naiyak ako, sabi ko, Lord, yung tita ko
tinatawanan ng mga Pariseo, siya ang alam ng Diyos. O bandang huli, napahiya sila. Kasi ang Panginoon ang lalaban para sa atin. Ang Panginoon ang magbibigay ng leksyon sa atin. Lastly po, ang kanyang pagkabuhay muli. Kung sinabi po dito, maganda sa English eh. However, it's not the way it is among you. If one of you wants to be great, you must be the servant of the rest. And if one of you wants to be first, you must be the slave of all. For even the Son of Man did not come to be served. He came to serve and to give his life to redeem many people. Nung binabasa ko pa nasa bahay, sabi ni Jacob yung bunso, Antitea, kailangan pala bigyan natin yung buhay ko sa'yo. Kasi parang pinag-uusapan namin yung abstinence at fasting, ano daw pinagkaibahan. Tapos sabi niya, ano yung kailangan, ano yung pwede mong i-give up? I-explain ko si Isaiah, pati si Abraham. Sabi niya, kaya mo i-give up si Mami Jake, sabi niya. Sabi ko, kaya mo i-give up si Mami Jake. Papatayin ko rin siya. Uy, sabi niya, pwede mong i-offer ang mami mo. Ano ba yung pwede mong i-along kay mami mo na hindi mo nakukulitin si mami mo sa mga kailangan mo? At tulungan mo siya sa gawaing bahay. Kaya po ba? Ano po ba bilang isang Kristiyano ang pwede natin ma-offer sa kapwa natin? Kung hindi po natin sila maabot dahil napakalayo, meron po kayong paraan ang panalangin. Pwede natin ipanalangin yung kapwa natin. Higit sa lahat, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga cases ng sobrang issue na ang mental health. May mga kabataan na nagpapakamatay, hindi na kabataan, mga may edad, dahil hindi kinakaya ang problema. Paano po namin yun mapaglilingkuran bilang isang Kristiyano? Paano natin paglilingkuran? Pangalawa lang po, ang ating kapwa hindi naman kalingkod-lingkod, lalo na nakagawa ng hindi maganda sa atin. Minsan, selective eh. Hindi ko tutulungan yun kasi ganyan ugali niya. Nakakalimutan na natin yung kabutihan ng tao. Hindi tayo nagiging fair enough. Sabi dito, nakalagay, you must be the servant of the rest. Hindi ka mamimili. Ang Panginoon hindi namili. Lahat, kapag minahal mo yung kapwa mo, lahat mamahalin mo kahit hindi ka mahal-mahal. Ang hirap po nun. Ang hirap. Sobrang hirap. Minsan niya, talagang, minsan nakakakilagod pa, makikita mo ang Panginoon ang humikilos talaga, tinuturuan ng leksyon eh. Minsan, hindi ko naman sinabi yung ganyan mo, pero, minsan, diba, ikaw rin ang mag-extend ng help. Kasi ayaw yung mangyari sa kapwa mo yun. Kung alam mo yung napagdaanan mo. Kaya sa ngayong gabi po, marami tayong dapat alalahanin pagpasalamatan at higit sa lahat, yung iiwan ko pong tanong na paano pa ba tayo magiging isang servant sa kapwa natin at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ang social media po, ano yan? Grabe. Hindi mo alam kung anong totoo sa hindi. Kaya, sa totoo lang po ngayon, nililigataan ko talaga ang social media sa atin. Hindi po maganda ang dating niya sa atin. Hindi po sa, di ba, sa kanila, hindi man, minsan kasi parang ako yung nakakawa pag nababasa ko, mga display na, bata, ginahasa. Di ba, 3 years old, ginahasa, gusto ko lang kung 9 months
perfecto, pero para matapos na. Di ba, parang magdadalaw ka na lang, Lord, para matapos na yung ganito, yung ganyan. Matapos na yung paghihirap. Ako nga po ay natatakot ako magpa-check up eh. Kasi 4 na buwan naman po akong hindi natatnan. Ewan ko kung ano na naman nangyayari sa loob-looban ko. Pero sabi ko, Lord, ayaw mo na ma-operahan. Pero tinawag naman po ng doktor, hindi tinatanggal talaga yung ovarin mo, papalikat-papalikat ko. Kaya sabi ko, Lord, talaga, tinawag ko na nga na hindi ako mag-baby eh. Pero nanggaling mo pa. Sobra naman na, Lord. Pero sige po, kung anong panahon, pero natatakot po talaga ako. Nung Sabado tinawagin ako ni Pastor Christian, ano na, tapos hindi ako nagkakaroon nito kasi nagkakaroon po yung parasinya ko sa thyroid ko. Kung lagi niyo po kasama, hindi naman nila ako ganun ka kumain. Maski sa bahay, pero grabe ang pagiging ko ng weight. Nag-exercise naman ako. Parang minsan makapagod ka na, kaka-effort mo naman, yoga pa po ako. Wala talagang nag-ano. Pero sabi ko naman, Lord, ikaw naman yung makakala kung kailan ako kukunin. Diba? Kaysa ma-stress ako, edi antayin ko na lang. Pero, mag-effort pa din tayo. Nung nakaraan po, meron ako, ito, i-share ko po sa inyo sa 1 Thessalonians, chapter 5, 16-24, nakalagay po doon. Pray continually, rejoice always, and give thanks in all circumstances. Because God is available for our quick cry or for a lengthy conversation. Tayo mag-iyaman kami sa Kanya. A constant and endless sharing of our Diyos. Muna po pala to. And gratitude needs questions and concerns. We are always in the prayer zone. Actually, kung pag-ilang buko na to, may ito ako masabi. Kaya, masaya-masaya po ako pag binibigyan na lang ng mood po. Lahat po yan nagagamit. Ito po, dinigay ko pa ng tita ko yun, galing ng Amerika. Kasi nagsaserve din siya sa church. Yun po, yung ano natin, pagpanalangin natin ngayon. Kasi sa buwan ng Kwaresma, dito na mangyayari yung repent and believe. Di ba, mag-ano pa tayo, yung mag-gather pa tayo para sa mga recollection, o ano man, di ba? Yung mga retreat. Tapos, abstinence, fasting, after 40 days, balik ulit tayo. So, ngayon po, pinakita sa atin ng ating Panginoon yung pagkakaroon natin ng humble and meek heart. Kasi sinabi natin na meek yung mababa. Maamo yung easy. Na parang, Lord, andyan na yung aso. Pero dahil nandiyan ka, papatikumin mo yan. Minsan po ganun ako, pag may aso, pinatikom mo nga yung liyan, ipatikumin mo yan. Nagdadaman talaga ako. Kasi lalo pag galit na galit, di ba? Lord, so, lahat po ay ibigay natin sa ating Panginoon. At alam po naman natin sa bawat isa sa atin, paano natin maranasan ang kanyang kadakilaan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Tayo po ay mismo yung living testimony niya. Hindi na, nagmamatter ang reliyon, sige, reliyon, pero hindi yan ang magiging sagot para makapasok sa kalimitan. Ang personal na relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya po ngayong gabi ating bisitahin ang ating mga sarili. Kamusta ba ang ating relasyon sa Kanya? Kamusta ba ang relasyon natin sa ating kapwa? Lalo tigit sa lahat po, ang relasyon natin sa ating sarili. Importante yun eh. Kapag hindi ayos ang sarili natin, hindi tayo makakaserve. Hindi tayo makaka-share sa kapwa natin. Ako aminin ko sa'yo, minsan pag sinasabi ko sa mga kasiya, sis, ang taas na anxiety mo yun. Talagang ano ko po, pag-pray niyo ako. Magbe-message, may group chat kami. Hindi ako okay. O kaya minsan sa atin siya, tatawagan mo nga kasi pag-pray niyo ako, hindi ako okay mo. Kasi, pag hindi ko yung sarili
ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan po. Sa mga prayer request po, ay naging sir po ang Salamat po sa magandang mensahe ni Sister Thea. Ang ganda ng mensahe mo, kapatid. Malaman. No? Simple lang, pero marami tayong natutunan ngayong gabi. Marami akong natutunan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ni Sister Thea. So tayo naman po ngayon na idadako na sa ating mga prayer request. Meron tayong group chat. So, sino ba ang mga member ng group chat natin po? Oo, kasi nandoon yung ating mga prayer request. Unahin po muna natin sila. Okay? Oo, nga ginagamit pala ang cellphone mo. Oo, sa live. Pero nalalaman ko po si Tita Esther. Yes. Naglagay doon. Prayer sa kanyang Tatay. Kapatiran, tsaka yung sa kanyang pagalitan. Yes. Ito si Elder Becca, sabi niya, prayer request ko ang laging safe ang pamilya at malayo sa sakit. Ang ating bansa, peace palagi at walang mundo ang mangyari at ang kaligtasan natin lahat. Si Pastor Henry naman po, ang kanyang prayer request ay safe travel namin pauwi ng Pampanga. Ngayon po gabi ay bumabiyahe na sila papuntang Pampanga. Tapos ay dahil birthday po ni Pastor Shirley bukas. Kaya wala na ating pastor ngayong gabi. And then of course yung aming pong travel, aalis na kami bukas. Papunta po, saan kami pupunta? Japan. Sa Japan. So ilang linggo po kami wala dito at sana pagbalik namin nandito pa rin kami syempre. At makabalik din kami ng maayos. Ano po, pinata kami ng Panginoong Diyos. And then, yung ating Okpo, ay yung Okpo GA this coming Friday kay Pastor Henry po. Ang Okpo po ay samahan ito ng lahat ng mga pastor. Okay? And then, lahat po ng ating mga CRO ay ipanalangin natin ang UCM, ang CWK, CYF, CYAF. Yun nga po, binabanggit ko rin sa ating mga sa council natin, sa konsero, gaya ng nabanggit ko nung linggo na by June, bago na ang ating pamunuan ng konsero, ng konsilyo. So, as early as now, Rossi, ay ipanalangin po natin sa Diyos sino ang papalit bilang council chair, sino na po ang papalit na bilang presidente ng UCM, sino na papalit na presidente ng CWA, at marami pa po iba yung mga elders natin dito, no? Maliit lang naman ang simbahan natin. Kaya, kahagat kaya pa po natin maglingkod, tayo po ay nandito. Hanggang sa uling hininga ng buhay natin, sabi nga ay, maglilingkod pa rin tayo hanggang sa katerba ng sakit. Yung mensahe ni Sister Thea, napakaganda na kahit na anong pagsubok, lalo na sa kalusugan, yun talagang kalaban natin. Pero tingnan mo naman si Sister Thea, parang walang sakit. Diba? Napaka-live niyang magturo, marami ng kanyang mga karanasan, personal experience with God. So, panalangin natin, nabanggit ko na po lahat ng mga prayer requests natin. Of course, yung si Esther din, dahil si Sister Esther naman, last Sunday na niya sa linggo. Oo, kasi magbabakasyon din siya. Pero yung papalit sa kanya, si ang pangalan niyo si Brother Noel, napansamantalang papalit muna sa kanya bilang pianista natin. Sa loob ng isang buwan, depende po, no? Kung ma-extend pa ang bakasyon ni Sister Esther. Panalangin din po natin siya. Okay? So, yung mga wala po dito
idagdag po, Elder Flory. Pakigamit po yan ng microphone. Yung kaibigan ko na sabi ni Pastor Dios, may advance answer. Kasi Hindi ko pangalan. Meaning po. Meaning, kasi meaning po. Ano po ang sakit at ito? Kasi po, kasi lumalang iba yung suso niya. Yung isa lang. Pero yung isa lang gano'n, hindi pa nga siya nababiopsy. Marami ng discharge niya. May parang dugo, may sabi niya, pero siya sa si Reyes Ilan taon na po ito, sister? 41. Meron siyang isang anak na lalaki. Tapos, kumbaga siya lang yung talagang naasahan din sa pamilya nila sa loob ng bahay. Nakaawa rin. Sabi ni Pastor Joshua, Ate Flori, advanced cancer niya. Kaya nga naghahanap nga siya ng yung sabi ko, may amang Panginoon. Ito daw, titignan na talaga siya ng espesyalista. Ano ba dapat gawin? Sabi ko naman, pansamantala, kailangan niya yung mga pagtapal sa susunod, lumalabas yung discharge. Sabi ko, nasabihan niya kanina, kung mga makayanan namin ng bayabas, ilaga. Tapos yung lumapaglangas. At saka kumain siya ng bayabas. Kasi ang bayabas ay top sa vitamin C. Hindi ko alam imposible sa Panginoon. O ako nga, ligo na parang santol na Pilipina, ang laki-laki. Wala na, Alam ba kung anong kinain ko? Ashitaba. Kasi gamot pala ang ashitaba. Sa talagang mga mas katawan. Kahit na anong bukol, gamot yan. Hinanata ko lang, pero noon hindi ako nagsusobri. At saka hindi ako uminom ng malamig. Hindi ko talaga. Siguro na ako ang Panginoon. Hindi lang siguro. Sigurado. Kasi anak talaga, akala mo ba yung parang may boyfriend. yung santol na pinipit? Oo. Napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Yesu. Ikaw ang nagtitiwala. Okay po. Tinorio. Kakanta lang po ako. Pwede kumanta. Sige po, sige po. Hindi, Yung po kasi yung sa amin. Kung ako'y maglilingkod, ang buong kaya'y handog, ang tuwa'y di matatapos kung sa kanya'y maglingkod. Amen. Chorus lang yun, pero napakalagas. Yan ang talagang kanta na kanta pa ng nanay ko. Kinakanta na yan. Magandang nanalo, magandang kanta po yan. Okay? Sino pa po ang merong pray na ikaw ang mag-isip? Sama ko natin sa panalangin yung dalawang aplikante ko umuwi na galing Saudi na parang nagpapasyon lang sa Saudi. Kasi yan ang isa din sa na-stress ako dahil sa sinasabi nila sa akin na wala daw silang babayaran sa akin ni piso kasi sinabi daw sa kanila ng OWA. At hindi daw sila magbabayad sa akin kasi yung ginagastos ko sa kanila ay nagagaling sa agency. Sabi ko, oo nga, nagagaling sa agency. Yan ang ginagastos ko sa inyo. So ngayon, sino magdudusa? Sabi niya, siyempre ang agency, parang nabutang ng agency kasi ang agency ang gumastos. Sino ang nagpapaalas? Sino ang nagpaasikaso sa inyo? At sino ang agent ninyo? Ay ang katulad nila, sinabi daw ng OWA, at kasalanan ko na daw kung bakit babayaran ko daw yung 120,000 kasi namutang daw ako sa agency. Ngayon sabi ko, mabuti pa kayo, alam niyo, namutang ako sa agency. Pero ako sa sarili ko, hindi ko alam, namutang ako ng 120,000. Sabi ko, alam niyo ba, paano ko umabot ng 120,000? Sabi ko, bilangin niyo ha, yung ticket ninyo galing dito papuntang Saudi, 65,000.
ang pag-pilos nyo, pag-validate dito. Sinama-sama na lahat. So ngayon, ako, kasama pa rin ba ng agency? Ngayon, ang sinasabi sa akin ng agency, kaya kami nag-seminar, tinignan na kami ng MOA, sinignan kami ng POAA, ng mga agent, dahil pag once na ang mangyari sa aplikante, obligasyon namin. Kaya ngayon, yun ang pinag-pray na isasama natin sa prayer talaga. Yung dalawang aplikante, si Rosalinda Paragoso at saka si Lisa Villaralbo. Yes po. Ngayon, yes po. Pinag-pray natin, di ba, na makauwi sila. Nung nakauwi na sila ng Pinas, ito lang ngayon, susumagin na ako. Kaya, hindi ko lubos na, sinabihan ako ng asawa niya na, ang kapal naman ng pangumukha mo at hindi magsabi ka ng, na pababayaran mo yung asawa ko. Bakit pera mo ba ang ginastos sa asawa ko? Eh, hindi mo naman pera naman ng agency. Oh, diba? So ngayon, sabi ko, sino ang pumirma doon sa siyempre ako? Natural kukuha ako ng pera sa agency, bakit ang gastos ko sa aplikante? Ano yung gastos ko sa aplikante kung wala ang agency, diba? Tama naman sila sabi nila. Accept ko naman yun na sa agency ang gastos eh. Ang agency ang nagbibigay ng pang-gastos. Pero meaning to say, yung pagod mo, at hindi ko sa pagod, hindi ko sa pagod ko eh. Yung pumunta ka ng Saudi na nagbakasyon ka lang. Diba? Kaya umiyak ako kanina, halos mahimatay ako sa agency kanina kasi sabihan ako ng aplikante ko na napakayabang ko magsalita. Sabi ko, mayabang pa yung sinasabi ko. Sinabi ko sa kanya na, sabi ko, Les, kailangan natin humarap sa barangay na tulungan niyo akong bayaran niyo ako sa babayaran sa agency. Kasi sabi ko, yung ginastos sa inyo, processing ng mga papers ninyo, visa, at saka yung ticket niyo punta doon at papunta pa-uwi pa-uwi. Sabi ko, hindi niyo ba alam, sawag ko pa rin yan. Pero okay lang, sabi ko sa kanila. Kung gano'n pala ang sistema ninyo, gano'n pala ang pagkakaintindi ninyo, sinabi lang ako, pero magbabayad, so okay lang. Tatanggapin ko yun. Kasi bilang agent, kasalanan ko naman. Dahil ginuha ako. Pero actually, hindi ko kayo pinili. Pero sinasabi ninyo na, ang kapal ang magmumukha ko, ako na kinabang ng pera. Aba, sabi ko, hindi naman tama. Sabi ko, nung pinakain mo kayo sa mga inasal, ano ba yun? Yung pinakain ko kayo na pinadahan ko kayo, pinagikasan ko kayo, wala pa rin ba akong kwenta? At hindi pa rin ba sa SACC? Nung pinantayan kita sa medical, sa kumuha ng passport, wala pa rin ba akong kwenta? Makapal ba rin ba akong ako? Kaya umiyak ako kanina ating sa sobrang sa agency. Alam mo, namukla ako. Kasi hindi ko kasi matanggap at hindi ko sabi ko doon sa agency, sabi ko Monday, magkano ba talagang babayaran ko dito kasi ayaw ko magbayad ng aplikante dahil lumapit sila sa OWA. So ngayon, sabi ko, hihingi ako ng proof at hihingi ako na para, sabi ko, matulungan ako ng aplikante. Ang problema, nagkaisa na sila, pinitulungan nila ako, mag-file daw sila. Sabi sa akin yung agency, sabi niya, sige, go. Sabi ng staff, don't worry, sabi niya, Violeta, I can manage. Sabi niya, staff, sabi ko, alam mo, sa totoo lang, I'm sure, kayo hindi kayo na-apektuhan. Pero ako yung na-apektuhan. Oo, doon kayo nagmamanage. Kayo yung nagsusolve ng problema ng aplikante. Pero paano naman ang agent, di ba? So, how much? 240,000 ang babayaran ko sa agency. Kaya nga, kailangan ko yan, sabi ko nga sa sarili. Sabi ko, bakit Lord na ilang araw, ilang days, ilang linggo, hindi ako nakapagsimba at hindi ako nakapagpapit na prayer meeting. Bakit ang dami mo lang ng pagsulong sa akin? Sabi ko, Lord, tulungan ako, i-manage mo yung isip ko kasi minsan natutulilo na ako, hindi ko sinasabi sa asawa ko.
Pero ngayon, doon ko na naramdaman, doon ko na feel na ikaw yung tao na pag may problema, aking sinasarili mo. Kasi nabutan niya ako, nakita niya ako na umiiyak. Nung time pa lang na yung nalong ko na dapat ang kapatid niya sa akin, iyak ka pa ako, sinabi niya sa akin na kaya mo yan. Pero sabi niya, alam na ba ito ni Julie? Sabi ko, hindi ko sinasabi yan. Hindi ko sinasabi kay Daddy. Kasi yung business na siya sa kanya pag-a-apply dahil kailangan natin ng pera. Tapos dito pa lang ng aplikante. Kasi kaya ba sinabi mo, inapin ko sa asawa ko na siguro kailangan ko mag-abroad at binitawan ko pagiging agent ko. Kasi mas okay pa yung pagiging mag-abroad ka kasi wala kang problema. Pero kung maging agent ka, napakahirap. Kailangan siya ng mga lahat. Kaya yun po ang inihiling ko po ngayon na ipag-pray po natin si Rosalinda Paragoso at saka si Lisa Villaran po na magkauhan sila kasi mag-file na sila ng iaakit namin na sa taas. So na ipag-pray po natin sila na sana magkauhan sila at yung iisip nila kung ano yung dapat nilang gagawin kung tama ba yung ano nila na ipapataas na. Kasi yun talaga nagkakasaguran na kami talaga kanina kaya tinawagan na sila ng agency. Kaya sabi ng agency sa akin, pinapabutan nila ako ng POEA bukas na kailangan ko makuha yung license ko kasi bilang isa din yung sa iaharap ko sa kanila na may laban ako na lisensyado ang agent. Kaya yun lang po na ang hinihiling ko. So, nadami natin yan na malinawan yung mga mahirap din yan na maging agent ka. Kasi kargo mo yung lahat yung mga empleyado eh. Kung ano mangyari dyan, masisisi eh. Gusto mo na tumulong eh. Ikaw pa rin ang masisisi. Masama. Yes. Mahirap din. Sige po. So, panalangin po natin yan. Nakuha naman natin yung pangalan. Ano? Meron pa po ba na ibang prayer request? Si Venus, isama natin ang kanyang kalusugan. Pamangkin mo Ate Sandra, sino? Ang pangalan? Reynaldo. Okay. Ano po ang kanya? May sakit? May sakit po. Sige po. Brother Reynaldo. Meron pa pong iba? Ate Rosie at Rosie. Kasama na. So, babanggitin po ni Sister Thea ang lahat ng ating mga panalangin at wawakasan po tayo sa panalangin ni Elder Flory. Sige po, tayo po ay sama-sama sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay tumimo sa aming puso at isipan. Panginoon, sa mga oras na ito, aming itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman ngayon. Una-una po ang aming kapatid na Elder Joey, Panginoon. Lord, we are believing in your faithfulness towards your people. Panginoon, hanggang ngayon, patuloy kami naniniwala na may milagro at pagpapagaling sa amin. Panginoon, maging sa aming mga kapatid na si Ning Tenorio, ang aming kapatid na Venus, Panginoon. Ipuin mo po sila ng iyong pagpagaling na kamay, Panginoon, na patuloy na nananalugod sa iyong mapagpagaling na kamay. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang aming tita na nasa
Ingatan mo po ng mga Tita Jenny, Lord, at nawa ang mga doktor, specialista na titingin sa pagmababayusin ng buwan na ito sa kanyang spine. Lord, we are claiming, Panginoon, na magandang resulta. Panginoon, dinadalangin rin namin sa iyo ang traveling mercy, Panginoon, sa aming pastor na si Mr. Henry at ang kanyang mga anak na papunta lamang po sa Pampanga. Gabayan mo po sila at tinatanawa. Maging, Panginoon, ang pamilya Ignacio. Lord, we thank you for this provision, Lord God, sa pamilya Ignacio. Maraming salamat po, Panginoon, sa enjoyment na ito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay at pagsama sa kanila. Lord, you are the true pilot. Lahat na pupuntahan nila, lukuban mo po ng iyong banal na dugo. At ang pag-iingat sa kanila, Panginoon, sa Japan, ay nawa, Panginoon, kasihan mo ng banal na Espiritu. Lahat ng makakausap nila, Panginoon, at lahat ng kanilang gagawin doon, Panginoon, ay nawa, ay ikaw po ang mamuna at nilalaman sila ng proteksyon. Lord, we are praying sa aming kapatid na Esther at kapatid na Jazz na patuloy na humihingi ng redirection sa kanilang mga buhay. Lord, hindi lang po sila maging ang sino man sa amin na naghahanap ng kasagutan sa mga plano sa buhay, sa pagtatrabaho at maging sa personal na buhay. Lord, show us your way, the way that has the truth, Panginoon, that comes from you. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbigay ng daan sa amin. At ituro mo po nawa, Panginoon, ang kinakailangan namin daan at akin. Lord, salamat po sa buhay at kalakasan sa panibagong taon na ibinigay mo po sa aming kapatid na Elder Flory, maging sa aming Pastor Shirley Duarte. Salamat po, Panginoon, at nawa patuloy mo po silang gamitin sa iyong ministeryo, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin para maging ang instrumento ng iyong kadakilaan, maging, Panginoon, ng kaligtasan. Bigyan mo po sila nawa ng kalakasan na patuloy na makapagsilbi sa iyo, Panginoon, at maging servant mo din po. Lord, sa aming mga kapatid na si Rosalinda at Lisa, sa kaayusan ng pinihili na mga dasal ng aming kapatid na rin, Panginoon. Lord, may the truth prevail. Ikaw ang magsasaayos, Panginoon. At gabayan mo po si Ate Dee sa kanyang mga desisyon. Tulungan mo po siya, Panginoon, sa mga papeles sa kanyang aayusin. Hipuin mo po nawa ang mga tao kanya kailangan kausapin, maging si Ate Lisa at si Rosalinda, Panginoon, na patuloy na nagsasaayos ang kanilang mga papeles. Lord, maraming salamat din po sa kasagutan na patuloy po binigay kay Kuya Janil sa kanyang pag-alis papuntang Taiwan. Lord, salamat sa provision, sa guidance, nawa, Panginoon, ang proteksyon na patuloy na ibigay sa kanya sa pagpunta ng Taiwan at ang kanyang trabaho, Panginoon. Lukuban mo po ito ng iyong banal na dugo. Pina-offer po namin ito sa iyo, Lord, na may papuri at pagpapasalamat. Lord, we are praying as well, Panginoon, sa aming kapatid na si Reynaldo, maging kapatid ni Ate Ana, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na may nararamdamang sakit. Lord, we are praying sa heat index na nararanasan ng buong Pilipinas. Panginoon, ilayo kami sa sakit na dulot nito. Tulungan mo po kami, Panginoon, because you are the creator of this world. Nawa, Panginoon, ay sa pagpasok ng Kwaresma, sa pagpalit ng panahon, Panginoon, tulungan mo po kami na maisabuhay ang tunay na kahulugan nito.
pinagdadasal din po namin sa iyo ang mga gawain ng Iglesia, ang parating na UKU General Assembly sa darating na Friday, maging ang Joint Organization General Assembly na darating sa na Sabado. Lord, maging ang praise and worship training session sa Sunday. Lord, ang pag-gather ng data ng aming miyembro sa Iglesia, tulungan mo po kami naman ni Sister Giselle. Lord, ang parating na VCS training sa March 22 at ang parating na Vacation Church po sa Mayo. Maging Panginoon sa pagpalit ng bagong council officers. Lord, ikaw po ang manguna, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ang mga tao iyong dadamiting instrumento ay tumugon sa iyong pagtawag. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa iba pang mga gawain, maging ang ministeryo ng evangelismo, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia. Maging provision, Panginoon, sa aming mga pangangailangan dito sa iglesia. Lord, we are praying as well sa aming part-timer na si Brother Noel sa kanyang pagpasok dito sa iglesia. Na Panginoon ay gamitin mo ang kanyang ministeryo dito upang makita niya, Panginoon, ang ay banal na kasama ka. Lord, sa bansa at sa mundong aming ginagalawan, ang sakuna, ang kaliwat ka ng mga hindi maipaliwanag ng mga hindi magandang gawain ng tao. Lord, may your justice prevail, Panginoon, lalo tigil sa mga nakakulong na naghahanap ng kalayaan. Lord, teach us your way and grant us the unity, Panginoon, at patuloy na mamuhay na kasama ka. Salamat, Panginoon, sa gabi ito na natapos at sa mga susunod pa po na araw, ikay nawa makasama namin at ibigay mo ang iyong Espiritu Santo. Lord. Aming Panginoong Diyos, narinig mo po, Panginoon, ang lahat ng mga pinanalangin. At kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa mga sumandaling ito. Ikaw ang magbibigay tugon sa lahat ng mga aming ipinanalangin. Mga man ito ay ang pang-medikal, mga legal, sa aming pambansa, sa aming mga personal na buhay. Alam namin, Panginoon, na sa lahat ng panahon, ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming katulong, ikaw ang aming pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay iyong tutugunin sa iyong kapanahonan. Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat. Pinagpapasalamat din po namin, Panginoon, ang napakaganda ng sa amin na hinatid ng iyong anak, na kami bilang iyong mga anak ay matutong maglingkod sa iyo, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng buhay at kalakasan, Panginoon. Hindi kami mamili ng mga taong aming mamahalin at paglilingkuran. Bagamat ang mga taong ito kung minsan ay nakakasakit ng aming damdamin. Ikaw, Panginoon, ang aming maging patularan kung paano ka naglingkod sa amin. Binigay mo ang iyong buhay, ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Ganun nga po, Panginoon, ang aming gawin sa aming kapwa. Sa bawat araw, ikaw, Panginoon, ang makita sa aming buhay na patuloy na umiibig sa lahat ng aming mga tao. Mga tao, Panginoon, na aming nakakasalama. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang Diyos na namatay na buhay at muling magbabalik sa panahon na iyong itinagda, Panginoon, na ang bawat mga hirap sa aming buhay, Panginoon, ay iyong na papalisin at kami, Panginoon, ay makakasama sa iyong kaharian. Ama, kami ay nagtitiwala sa